Magandang araw mga kaibigan. Ito, ipagpatuloy natin ang usapin ng pag-attend ni Pangulong PBBM sa wedding noong kasagsagan sa bombing sa Marawi. So, expose ito ni Madam Marlica kanina umaga. Ngayon, may follow-up vlog siya at napakaganda dahil inaamin niya na yung petsa ng kasal. Ang original na sinabi niya is December 3 ng hapon yung kasal. Okay, merong nagtawag kay Maharlika o nag-inform na December 2 daw ng hapon. So, ayun, iblinag kaagad ni Maharlika na ano lang siya sa petsa na confuse. Kasi iba ang petsa natin sa Pilipinas, iba ang petsa sa US. But it does not matter kung December 3 or December 2 ang kasal. It does not matter to me. Malaking pagkukulang pa rin sa presidente yung wala siyang aksyon, wala siyang ipinakitang malasakit sa nagkalindol na nga, nagkabaming na. Okay, timeline, no? Ikuha natin yung timeline, ha? December 2 ng hapon, natapos yung kasal. Sabihin natin, alas 5, alas 6. So, alas 7 ng gabi, o alas 8, o sabihin mo alas 10, nandun na sa Malacanang, wala na, tapos na ang engagement ng Pangulo. Pagdating ng alas 10:30, that's December 2 ng gabi, Saturday evening, lumindol ng napakalakas, 7.4 magnitude. Mga ilang oras lang, pagkatapos ng lindol, December 3 ng umaga, alas 7 ng imedya ng umaga, pumutok yung bomba ng Marawi na maraming nasawi. So, yan ang tanong. Nasaan ang Pangulo nitong dalawang magkasunod-sunod na kalamidad sa ating bansa? Granting na ang kasal December 2 ng hapon. Bakit wala tayong narinig na salita niya tungkol sa lindol? Yan, ang una niyang kasalanan. Wala, tahimik. Hindi katulad kay BP Sara, yung unang paglindol, I think, ng Pangulo nasa Saudi, yun ba yun? Naiwan si BP Sara as caretaker president. Pagkalindol, kita mo kaagad si BP Sara, nagbisita na, nagbigay ng statement na napapakinggan natin ang caretaker president. Mabilis. The same thing nangyari sa Marawi. 7:30 nangyari yung bombing ng linggo, December 3. Ilang oras lang, nandyan na yung video message ni BP Sara. Nananawagan ng pagkakaisa, pag-iingat. Salita kaagad. Naramdaman natin ang presensya ng Vice Presidente. Ang tanong, ang Presidente, nasaan? Wala. Ang meron lang sa kanya is konting post sa kanyang Facebook page na ipinost na lang yun alas 12:30 ng hapon, December 3. 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30. 5 hours after na pumutok ang bomba sa Marawi, saka lang nag-post ang presidente sa kanyang Facebook. Bakit hindi na lang magsalita? Siya ang commander-in-chief.
Ang DND, ang AFP, nag-press conference na naririnig na natin sila. Ang presidente na saan? Post lang na maliit. Mali-mali pa ang sinasabi. Unverified foreign terrorist daw ang gumawa na hindi naman. So, lumalabas, kagagawan lang yun ng taga-PCO. So, completely silent ang Pangulo. Yun ang malaking pagkukulang, kasalanan sa taong bayan. So, ulitin ko ha, nilinaw na ni Marlica na mayroon daw tumawag sa kanya, nag-inform na December 2 yung kasal ng hapon. Kasi yung bombing December 3 ng umaga. So kahit December 2 ng hapon yung kasal, the more na hahanapan natin yung aksyon ng Pangulo. Tapos naman pala ang kasal eh. Bakit hindi nagsalita? Ito, haka-haka na lang. Nasubrahan ng pagkain, laklak, o hit-hit doon sa kasal. I don't know. Bakit hindi man lang magpakita? Anong klaseng Pangulo ito? Tapos yung nagka-COVID, wala na ang COVID. Ano na lang ito? Palusot ng PCO. Kung nagka-COVID, bakit hindi magsalita na ang COVID ngayon, ano naman lang, trangkaso o sipon naman lang, konting ubo. Hindi na nakakamatay ang COVID. So, bakit PCO lang ang mag-announce? Bakit hindi ang kanyang official doctor? Presidente kaya siya? Meron siyang medical staff. Ang mas kapaniwala, yung COVID na yan, kung yung presidential doctor ang nagsabi. PCO lang, post ng PCO, alas 12 pa ng gabi, i-post. Lahat po ito, mga kaibigan, sa tingin ko, puros panluloko ng administrasyong ito. Ang daming problema sa ating bayan. Na mismo ang mabait na BP Sara, umaalma na. Lalo na yung peace talks na yan with the communist. Ako, pwede kong mapagbigyan yung ibang kakulangan ng administrasyong ito. But itong pag-open up ng peace talks na naman sa CPP, isang katray-iduran. Isang pag-yapak, pag-disrespect sa kabayanihan, sa memory ng thousands or basta libo-libo men and women in uniform na namatay sa pakikipaglaban sa mga komunista nating kalaban. Wala na po sa katinoan na pag-iisip ang ating presidente. Parang na na hostage na siya, nadidiktahan na lang. Biglang nagbago. Na tandang-tanda ko pa nung last year na kampanya, mga debate, very clear yung sagot niya. Are you in favor of peace talks with the communists once you are elected as president? Sabi niya, no. I will continue what Duterte administration has started. NTF-ELCA, that's a peace negotiation, localized. Yan ang maganda, itutuloy ko yan, local peace negotiation. Itutuloy ko ang NTF-ELCA. Ganun ang stand niya.
Oh, si BP Lini, bakit siya na pornada no? Dahil bago magka-eleksyon, gusto niyang i-abolish ang NTF-ELCAC. Nako, grabing bati ko sa kanya hanggang binawi niya yung kanyang statement niya ipa-abolish. Dahil napaka katanggap-tanggap ang NTF-ELCAC sa sangkatawang Pilipino. Ngayon, itong sisimulang peace talks, gusto ng mga communist na ipa-abolish ang NTF-ELCAC. Papayag ba kayo mga kaibigan? Kaya yan ang inaayawan ni BP Sara. Kaya nagsalita siya na yung peace talks with communists is an agreement with the devil. I totally agree. Demonyo itong mga komunista. 34 years ko sa military service, wala silang sincerity. Yan sana ang atupagin ng Pangulo, ICC, kung ano-ano pa. Tapos, yun pa, kasal, tapos, I don't know anong nangyari sa kanya. Sana naman walang masamang nangyari. Kaya kailangan ka ng ating bansa, Mr. President. Stand up, speak up, magpakalalaki ka, maging tunay kang presidente.